in sports, you need access to be able to shoot. Actually, yun yung isa sa mga pinakamahirap. Mahirap. Maraming gustong mag-try, pero syempre, for you to be able to gain like yung magandang spot to take photos, kailangan mo talaga na access. Yung Kailangan mo ideal. mag-apply. Yung pinaka-ideal na spot. I mean, anywhere naman there's an opportunity to take good photos, pero para makapunta ka doon like on the baseline, para may pasok mo syempre yung mga gear mo, Yun, kailangan lalo na talaga yun. ng Oo, access. kailangan talaga. bawal siya ipuslit lang basta-basta kasi. Illegal yun. Illegal yan. Okay, Illegal. illegal. Hindi dapat ginagawa yung mga ganun. May lumulusot pero mali yan. I guess or I think campus media yung pinaka-effective and essential way if gusto mo talagang matuto and eventually kung gusto mo pasukan yung profession. Yun yung parang step 1 sa akin. Hindi ka mawawalan ng questions pag nagsimula ka. Well, parang ka lang nagsimula ng photography, pero ito, nagsimula ka on a different sport or a new sport. So parang ansaya lang niya aralin along the way. So, hindi rin natatapos. Oo. Parang pag nagandahan ka dito, syempre gusto mo sa susunod iba naman. So aaralin mo na naman kung ano yung magandang angle. So parang unending yung ano mo dun yung parang opportunities and yung parang mga pwede mong gawin. Access is presented by Upstream Sports TV. This podcast is recorded live at Outspace and is produced by the Batinhawa Podcast Studio. Okay, welcome sa Access Podcast. Angelo, kamusta ka naman? Okay lang ako. Okay. Okay lang. Thank you for having me. Mamaya wala na naman yung kaseryoso. Nauubos yung pagiging seryoso kapag hindi pa yung Sinimulan ko kasi ng kalokohan. So, sana magtuloy-tuloy. Sana lumabas yung kalokohan. Anyway, sa mga hindi nakakilala sa'yo, of course, yung Access, and this podcast is about sports media and creativity and everything in between. May pakilala ka and what do you do? Hi everyone. Okay, dito ka umarap. Ito. Yan. Hi Sa'yo yan. everyone. I am Angelo Rosales, _Angelo Rosales on IG. Ayan, okay yan. Follow niyo Plug siya. na kagad. Yep, so Kahit ako na lang kausapin. Hobbyist. Masasabi ko sigurong hobbyist ako as of now. Pero mainly shooting sports pa rin. As of the moment, meron akong day job na I work for a firm, a law firm. Then, occasionally, or sabihin natin weekly, or during the weekends, nagtatry ako mag-shoot pa rin ng sports. Gets ko na For kung bakit. fun or For leisure. for leisure or syempre, mas maganda. Kapag may Pag may compensation. Ayan, tama. Okay. So, kung hindi nyo maikakaila, itong recording na to ay isang re-recording. Akala ko kasi ang mga kwento ng sports media, parang hindi na siya nagbabago. Hindi siya napapanis. Yung pala, nagbabago din siya according to sa mga experiences natin. Para next week lang may panibagong kwento. Baka may panibagong kwento. So, for sure, dapat sumusunod din kayo sa podcast na to. And tingnan nyo kung ano na yung mga bagong kwento ng mga guests natin dito. Okay, sige, talon na tayo sa sports or sige, doon na lang. Origin story muna natin. And I think related siya dun sa isang AD card mo na pinakita mo kanina. And here in the show, we actually invite our guests and ask them to bring AD cards that are memorable for them. Pakita na natin yung anong kwento nitong AD card na to. Because in sports, you need access to be able to shoot. Actually, yun yung isa sa mga pinakamahirap. Mahirap. Maraming gustong mag-try, pero syempre, for you to be able to gain like yung magandang spot to take photos, kailangan mo talaga na access. Yung Kailangan mo ideal. mag-apply. Yung pinaka-ideal na spot. I mean, anywhere naman there's an opportunity to take good photos, pero para makapunta ka doon like on the baseline, para may pasok mo syempre yung mga gear mo, Yun, kailangan lalo mo na talaga yun. ng Oo, access. kailangan talaga. Bawal siya ipuslit lang basta-basta kasi. Illegal yun. Illegal yan. Okay, Illegal. illegal. Hindi dapat ginagawa yung mga ganun. May lumulusot pero mali yan. Kasi sa podcast din na to, sabi nila, create opportunities for yourself. Sige. Sige, bahala Basta huwag kayo na. magpahuli. Oo, Huwag kayo magpahuli, Basta pwede doon na. tayo sa EFAS at Oo. doon tayo sa makakapag-focus tayo sa creativity. Doon tayo sa legal. Doon tayo sa legal. Okay. Sige, kwenta mo sa amin itong AD card na to. Ayun, actually this one, technically, hindi ito yung pinaka nag-start for me sa photography.
Pero ito ba yung weight mo nung nag-start ka sa Oo. Actually, nadagdagan pa nga. Ito. Cute kasi si Angel dito. Pakita natin dito sa camera. Yan. Yan ako before. Tumagal akong ganyan until feeling ko yan na yung last. Nitong, After neto, kinailangan ko ng mag-diet ng konti. mm, Pero yan, this one is actually my first UAAP access. Hindi pa nga siya all sports Hindi pa siya all events. This one is for street dance in particular. So yun, naging part ako ng media for the street dance competition ng Adamson Senior High School team. And yun yung parang pinaka-start. ito ba yung first time na nagkaroon ng street dance? Sa UAAP? first ever street dance. Street dance. So parang hindi sila ganun kahigpit, tapos syempre with the help din ng mga during that time kasi yung mga parang sumayaw doon or yung mga nag-participate doon, mga friends ko rin. Yes. Okay. Tapos as far as I know, kakatapos lang din ng parang foundation week ng Adamson noon. So after the foundation week ng performance, dumiretso na ng UAAP street dance. So parang on a roll kami noon So hindi Start pero hindi kami. naman yun yung piyesa nila. Hindi na. hindi. Parang yung team na binuo ng street dance team is from different teams nung intramural. Okay. So parang yun yung All-star. cream of the crop. All-star yan. All-star. Yun yung all-star. So, yun, parang friends ko sila, tapos yung coaches nila during that time are may professors din. So, I was able to get access for it. So, parang doon nagsimula na parang, wow, first time kong makatapak on the playing court. Kasi sa court pa rin yun First time ko makatapak Saan nun. to? MOA. Okay, MOA. Then yun, syempre, nakapasok ako sa parang dugout nila kung saan sila nag-prepare. So parang sabi ko, ito pala yung feeling. And during that time, hindi pa nga ako noon nakaupo specifically dun sa court Parang nandun pa kami sa labas kasi yung ID namin is production staff. Oo nga, napansin ko nga production staff yung ID. So para siyang team staff. Okay. Yun yung parang term niya. Parang team media ka. So, pero nilagay lang namin tong media para lang malaman nila na okay, magte-take sila ng photos during the performance. Pero after that, labas na. So itong part na to, hindi to kasama sa nilagay ng UAP. Ikaw lang Hindi, nilagay. kami lang. Parang, Or baka walang accreditation kasi. technically kasi pag high school nun, wala Okay. On my year, during my term in year, parang hindi pa ganun ka-active na makapagpasa ng accreditation for senior high school. Specifically for senior high school. Or for juniors. For juniors. For juniors For in that juniors. sense. Okay. Yep, so nilagay lang namin to. Ito yung mga sinasabi kong find your way. Okay. Illegally pero may Legal. pagka-legal. May kasi may ID ka May ID. May Pero ID ka. nilagay lang namin yung media. Pero yun, Adamson. And Pero before nito, although ito dance kasi to Yep. may exposure ka na ba sa pag-shoot ng action or ng sports? Kasi hindi ka naman mag-aabot sa point na yan kung... so this was grade 12. I think Wait, sumakit yung likod ko dun. way back mga 2018. Okay, Siguro to? 2018. 2018. Pero nag-start talaga yung pagkahili ko sa photography 2018 minus 2, mga 2015. Minus 2 sabi mo, 2015. Hindi, kasi ano yun, grade 10. Pero grade 9 talaga ako Try lang start. kita i-crack kasi Pero- masyado kayong seryoso pag ini-interview sa podcast na to. Parang dapat off kami mga ganun. Sorry. Pero yeah, nag-start ako, pinakaunang kinuha ko rin talaga is sports. Okay. So ang kwento doon is intramurals, tapos yung team namin laglag na. So Naglalaro ka nun? Naglalaro ako nun, basketball. Basketball. Active Okay. pa ako nun. So talo na kami, laglag na. Then there's this one professor na nag-ask, sino may camera? During that time, yung lolo ko, naka-DSLR. So parang Parang sino lang may kasi birthday. nun, pag may DSLR ka, wow, professional. Correct. Totoo naman yun. Tsaka maraming may kwintas nun. Oo. Ng DSLR. Ganun, talagang susuotin mong ganun. Tapos, yung lens pa niya nun, yung mahaba na push and pull. Ano to? Nikon ba to? Canon. Ay, okay. So, ano siya, L lens siya na red ring, tapos black. So, hindi siya ganun. I mean, feeling ko naman, maganda na during that time. Abot mo na eh. Abot mo yung kailangan mong kunan. So, talagang sabi ko, ako po, may camera po.
Hindi pa ako nagpapaalam nun, pero sinabi ko, meron po ako. Then, Inunahan mo na. ayun, sabi niya, sige, dalhin mo, turuan kita. So, tinuruan niya ako. Basketball yung pinakaunang kinuhanan. As far as I can remember, sobrang konti lang ng shots ko nun kasi hindi ko nga siya alam gamitin. Ay, Parang, digital. Digital na yung yes. SLR. 1100, Okay. 1200. 1100. Tapos yung mode ko nun parang sports mode. Kasi syempre, sports yung... Yung automatic. automatic dun sa dial. sports, yung nakaganon na ako. Yan. Yun yung ginagamit ko pa. Kasi hindi ko pa alam paano control yun. Alam ko lang mag-take ng picture. Ganun. Tapos, after that school year, parang nag-release na ng photo book or ng, kumbaga, dyaryo kasi dati pero sa amin para magazine. Tapos nakita ko yung kuha ko dun. Parang sabi ko, Nagamit. Tapos ko, ayos Hindi ko ina-expect, parang for fun lang siya dapat. Pero, na-appreciate ko na, merong photo dito. Tapos may byline, may pangalan ko. Parang first time lumabas yung pangalan ko ng seryoso. Alam mo yun, parang kuha ni Angelo Rosales. Parang, School paper. School paper, parang, or school magazine in that sense. Iko, ayos pala to. Then, tinuloy ko siya during the grade 10, then grade 11, medyo sumasali na ng mga groups, mga Canon Clickers Club, mga ganon, CCC. Tapos, iba't ibang group sa Facebook, sinasalihan ko para kung ano yung matutunan ko. Wala pang marketplace nito. Wala pa. Wala pang marketplace nito. Actually, meron Yung group. Pero wala pang marketplace Wala ng pa. FB marketplace. Naalala ko nun, mismo. ang hinahanap ko sa marketplace ng mga Elite Socks. Okay. Yun yung ko before. Parang Yung fantasy luho mo ko. na. Oo. Okay. Yun yung keyword ng marketplace mo during that. Elite Socks. Pero interesting din in a sense, although uso naman na yung Facebook during that time, it was a different experience for you to see your work in print. Oo. Baka mas malaki yung effect nun for you. Feeling ko kasi nun, nag-upload ako pero hindi siya ganun ka stagnant for me. Or hindi siya ganun ka strikeful. Kasi pag in-upload ko lahat Walang dating. Walang dating. Parang, Lahat. So, ilan yung laman ng album? hindi ko na matandaan. Pero feeling ko marami-rami yun na technically kung ngayon nagsosort ako, siguro nun pag-copy ko sa laptop, diretso upload. Pinahirapan yung internet nyo. Kasi kung full reso yun, kung hindi mo na sinort or in-edit. Wala na. Wala Parang talaga, diretso tapon lang Wala talaga. kang crop. Walang crop. So sabi ko, okay, sige, nagla-like, may nag-share, may gumagamit ng DP, which is masaya. Pero yung nakita ko yung nakaprint siya, parang yun yung nag-move sa akin na ang ganda pala niya pag nakita mo na. Like, kunyari, nahawakan mo, or kunyari, habang may kita mo yung ibang mga estudyante, syempre, kasi yung pagpapasok ko sa school, kukuha ka Libre kasi yan, di ba? Kukuha ka libre, lang. kasama sa tuition. So, pag nakita nila, uy, kuha ni Angelo. Parang, at the back of your mind, uy, ako yun. So, kahit pa paano, parang, Proud. ako yan. Naka-pride. Naka-pride, oo. Naka-proud. So, parang sabi ko, gusto ko siya i-try, gusto ko siya ituloy. Yun. And then Eventually, tumahi dyan, mga gano'ng katagal yung gap na yun from that experience coming into this one? siguro 2 years. Kasi 2 years. transitioning to grade 10 yan Tapos grade 10 pala, hindi ganun ka-active yung, namin, yung group namin. yung journalism group. Pero, naging part ako nun, and parang nakakuha pa ako ng award, Journalist of the Year. Talaga? Kasi sipag ko mag-cover nun parang lahat okay. talaga ng event pinipicture. So, kumaga, after that printing, tinuloy-tuloy mo siya? Oo. Nung grade 9 na yon, hindi pa ako talaga part nung paper. Kasi nga, nagtanong lang yung prof namin. Tapos grade 10, doon ako nag-apply. Tapos yun, nakakuha pa ako ng award during the Moving Up. Nga pala, moving up. Moving nga pala, up, moving K up to 12. Nagkaroon kami ng K to 12. Senior high. high. Senior high. Tapos yun, grade 11, ganun pa rin, cover. Pero it was grade 12 nung pinaka first time kong makuha yung UAAPI. And I think during that time as a sports person, although syempre nasa grade 12 ka pa lang, parang doon pa lang nahuhulma yung pagiging K-12 nung juniors, di ba? Parang nagta-transition din sila, ano ba talaga yung junior level sa UAP, tapos... Parang minix pa nga nila yun before na
Ngayon kasi parang hiwalay na yung boys under 16 sa boys under 18. May U6, may classification na. Pero during that time, basta high school, whether senior high or junior high, junior ka ang tawag. Junior, UAAP juniors. UAAP juniors. So parang sobrang limited. Maraming sports pero hindi kami ganun ka-open. Parang alam lang namin basketball, volleyball during that time. Tapos yun, nagkaroon ng street dance. Marami palang events Pwede. ang UAAP na pwedeng kuhanan. Tapos, syempre, graduate ka ng grade 12. Pumili ka ba ng course na related? Or Gusto ko. Gusto ko sana parang, since 11, 12, medyo addict na ako nun sa pagkakamera eh. So, sabi ko parang, gusto ko yung course na journalism. Gusto ko parang alam ko, multimedia. meron yung BA photography. MBA photography din. Pero sabi nga ng dad ko, na parang, photography, you can learn that kasi along the way eh. Not to undermine yung mga Oo. programs na Parang, meron. ano siya eh, specialty siya, oo. Pero, for my parents, or specifically my dad, parang sabi niya, you can learn that while having a different course. Yeah. Parang, pwede mo kasi siyang gawin as a hobby. Pwede mo rin siyang gawin profession. Pero, iba yung kung ano talaga yung nagustuhan mo. Kasi parang pumasok lang naman siya eh. Then, just because of that, gusto mo nang Gawing full-time. going talaga. full-time tapos yung iba mong inisip before hindi na take into place. Pero because of photography, isa siya sa mga naging reason or isa siya sa mga naging requirements ko in choosing a school. Okay. So parang since na-experience ko yung UAAP ng grade 12, sabi ko, lilipat man ako ng school, gusto ko UAAP. Okay. Yun yung parang isa sa mga requirements ko. Then, yun, luckily, I was able to get in sa NU na isang UAAP school din. Tapos, with the course that I want. So, I finished tourism management. Tourism management. Malayo siya. Hindi ka naman nagtitiklop ng camera sa Hindi. tourism management. Ano lang, travel. Travel lang. Parang naalala ko nga nung previous recording natin. Parang gusto mo din siyang i-apply doon. Yung photography mo. So, family ko kasi mahilig kami mahilig kami mag-travel. Then, during that major travels, yung dad ko yung mahilig mag-picture. Tapos, si ate yung tinuturuan niya mag-camera. Hindi ako. Tapos, yun na, nung natuto na ako mag-camera, tapos nagta-travel pa rin kami, parang na-enjoy ko siya. So, sabi ko, okay. Well, mahilig ako mag-travel. Mahilig ako sa mga historic na places, ganyan. Essentially, gusto ko kasi talaga maging pilot. Kung di man pilot, maging FA. Pero, the downside is colorblind. Colorblind ako. So, parang hindi yun pwede. yung, Hindi pwede. yun yung, bawal ka dyan. So, sabi ko, okay, kung bawal ako dyan, as much as possible, gusto ko inline pa rin or malapit. So, tourism management yung kinuha ko. Then, yun. Na-apply ko naman kahit pa paano yung photography with that one. Okay. Pero, syempre, ang core mo pa din nun, or at least yung, in a way, yung specialty mo is moving subjects, which is sports and action. Yep. Tumahi ba siya? Maybe you have an AD card na that shows na natahi mo na yung pagiging sports photographer mo going into college, going into NU. Or Actually, baka before meron ka that pang iba. kasi, Sige, singit natin. Baka meron ka pa dyan. siguro aside from the sports scene, kasi nagamit ko lang yung pagkilig ko sa sports doon during the UAAP eh. And for me to be able to get in sa UAAP as a campus media in my first year, I need to prove myself first. So, I proved myself by covering a lot of different events inside school. Inside school. Which So, is during your first year. During my first year. Okay, So, okay. meron kasi sila na limited slots only for campus media. Bukod dun sa UAP event mismo, may Marami. limited slots pa Oo. bago makapasok dun sa pool na yun. Sobrang dami. Okay. Sobrang limited nung slots, kaya ang dami mong pagdadaanan, ang dami mong need. Parang patunayan. So, parang ano siya scoring system. For example, magsa-start yung season ng September. From June, July, August. Parang kung sino may pinakamaraming coverage ng event sa school, siya yung magiging
representative natin to have an UAAP ID. Sa So, ano na to? 551 na to? Hindi pa. Oo, Sa 551 siya. 551 So, na to. 550. Correct me if I'm wrong na lang kasi 551 actually, yung naalala. 551st media siya, pero mas madali kasi 551. Okay. So, 551. Pero, Bago yun. funny enough kasi, during that time, first year, I applied sa 551st media sa 551. During that time, naka-tie up sila with the student government. Okay. So, since marami pa akong senior sa 551 during that time, yung outputs ko directly for student government. So, parang naka-tie up sila. Then, May kliyente. May kliyente, oo, parang may partner. may under. Ah. Under eh. So, ako, sobrang happy ako na dun ako nag-start kasi yung coverage ko sobrang diverse. Sobrang ang dami kong napagdaanan from open mic. Yun yung pinakauna kong coverage nung college ako eh, open mic. Parang, ano siya, it's an event to welcome yung mga freshmen. Okay. So parang ano siya, celebration lang siya na kung sino gusto kumanta, sino gusto tumula. Literal siya, na, open mic. talaga. Oo. Tapos yun, pero August kasi yun yung parang founding anniversary ni NU. So ito yung mga IDs na feeling ko isa sa mga pinaka-importanting part. Dalawa siya. Ano yung nauna? Ano una mo gusto mong pag-usapan? Actually, di ko alam eh. Sige, sabi niya, hawakan ko na lang parehas. Though yung in the under the star something, hindi ko makakalimutan yung ID na yan kasi ang hirap makakuha. Usually kasi pag yung event sa school is yung mga bands or yung mga concerts, Correct. parang talaga nag-aagawan. Correct. Siyempre, dadaan sa inyo. Oo. Bukod sa libre Bukod ka sa libre kang makakanood, iba yung shots mo pag nasa harapan ka eh. Parang abot kamay mo sila eh, tanaw mo sila. And ang mga parang artist na ito, Ben and Ben. Parang hindi pa sila at their peak during that time, pero sikat na sila. So for you to be able to cover Ben and Ben, tapos harap-harapan, parang on my first year, parang sabi ko, wow, ito pala yung mga opportunities na mabibigay sa akin pagka, I mean, syempre, galingan mo, show up, tapos effort. So yun, itong dalawa yung ID na kinover or ginamit ko bago ako magkaroon ng pinakaunang UAAP ID. Which is around how long? Into college? 1 year? 3, hindi naman. Okay. Kasi parang nag-start June eh. Okay. Tapos June, July, August, September. September yun yung first UAAP ID ko as a campus media. Sige, bago tayo pumunta doon, I do remember, although I'm a lot older than Angelo in terms of yung age, I do remember kasi shift. So, ikaw nag-start ka with 1100D. And then during that time, nagpalit ka na ba ng camera? Hindi pa. Yun pa rin yung 1200D. 1200D, sorry. 1200D. Hindi, yun yung pinalit ko. Nag-upgrade ka ng 100. Parang yung 1100D, kasi sa nag-stage sa lolo ko. Tapos, bumili siya ng 1200, bumili siya ng 600. Yung 1200, yun yung ginagamit ko. 600 sa kanya. Okay. So, yun yung camera ko during that time. So, naalala ko kasi I'm sure teacher na ako nung estudyante ka pa. It became a bit more difficult to get into orgs. Especially kapag may requirements na photo. I remember, di ko lang kung nakwento ko na sa'yo. I remember being part of the guy doon. Camera ko noon ay 350D. So, ganun din. Show up. First shoot ko, women's basketball, U-Up, which is home court advantage. Kasi sa Blue Eagle Gym, lalakad lang ako. Tapos papasok na ako. Ang hirap pa ng ilaw ng Blue Eagle Gym. Madilim pa. Actually, hapon yung laro. Or umaga. Kasi, kaya maliwanag sa loob. Pumapasok pa yung sinag na. Pero ma-orange yun. Ma-orange or madilaw. Hindi pantay. Basta hindi talaga siya pantay. Hindi siya pantay. Tapos meron akong co-staffer na ang camera niya, Digicam. So during that time, syempre lahat ng kasama ko sa staff, photo staff, naka-DSLR na. And then there was this colleague kasama ko sa org, naka-Digicam. Pero pumasa siya sa requirements kasi mataas din yung requirements ng photo staff ng guy doon. Yung mahabang listahan yun. So I would assume that and then eventually nung naging teacher ako, na-realize ko na
parang ang hirap maging part ng org ngayon as a photographer during that time. Kasi from high school, kunwari ikaw, high school or junior high school to senior high school, you got a lot more photography experience because you started early. And I have the equipment. And you had the equipment, di ba? So, although marami namang second hand at this point in time. Marketplace. Pero totoo nga yung part na tumataas din yung requirement sa mga org. That's why you had to work your way in dun sa sa UAP pool. Parang before kasi nun, Basta may camera wow ka. factor na yung may camera ka eh. Correct. Pero to use it properly, yun yung need nyo syempreng paglabanan, yun yung need nyo parang i-work yung way up para magamit siya in a proper way. Para syempre kasi, for example, if you join the org, hindi lang naman name mo yung kinicarry mo eh. You're carrying the org's name, and at the same time, you're carrying the school's name. Kasi, for example, 551. Kuha ni ganito to ng 551. Ba't ganyan? Saan school yan? May ganun. Hindi, I mean, yun lang yung sinasabi ko. Parang hindi naman, nangyayari siya. Honestly. Paminsan Pero, nakikita din. ano lang to, parang, kwento lang na, Kwento lang. pag may nangyari kasing ganun, hindi lang pangalan mo, hindi lang pangalan ng org mo, magre-reflect din sa kung saan school galing. And syempre, ayaw mo naman madama yung mga yun sa anong shoot mo or kung ano man yung parang expression nila sa nakuha mong photo. So, kailangan mo talagang galingan. Parang yung joke nila ngayon, di ba nag-upload sila ng fully overexposed na mga pictures. Well, nung una kasi, that's humor for them, pero on my personal, kasi, hindi siya masaya. hindi siya okay eh. Kasi, kahit pa paano nagre-reflect pa rin yan. Sige, nakakatawa, ang daming reach, daming comments, pero, sige, gets na natin yung humor eh. Pero, at the same time, nasa institution ka eh. You're carrying the school's name eh. Sige, it's funny, but asan yung parang integrity at some point na sana inayos nyo na lang tapos post nyo na lang sa sarili-sarili nyong accounts. Kung gusto nyo talagang mang-troll, yun na naman. Pero yung unang, if I remember correctly, yung unang beses na nangyari yun, hindi siya sinasadya. Talagang over talaga siya. Kasi mahirap eh. So, if first timer ka kasi, or talaga nagsisimula ka, minsan talaga di mo siya makikita. Na overexposed pala siya, ganyan. Pero may editors ka kasi, di ba? Hindi yung post-processing pero may editor ka kasi na magsasabi sa iyo na, uy, wag natin i-post to. Di ba? Kaya, so ibig sabihin, pinalusot lang nila. During my time kasi, Wala bang editor ng time na yun? parang post, kanya-kanya rin kami post. I mean, Sa 550 first. merong, parang hingi ka lang ng access. Or, tapos na po ako mag-edit, pwede na po ba akong mag-post? Okay, sige, post ka na. Tapos, for the other photographers, they will just add on the album. Pero, syempre, pagka-post mo, may mga magko-comment. Like, seniors ko na, medyo madilaw, medyo mag-green. Lalo na on my end, kasi colorblind ako eh. So, nahirap ako minsan i-distinguish na, mag-green yung skin tone mo. Medyo madilim, pwede mo taasan yung exposure. So, yun, parang constructive criticism naman siya on my end. So, hindi mo maiiwasan eh. Pero, at the same time, hindi siya yung super halata. Like yung talagang, parang wala ka na nakita kasi sobrang puti na. Yun yung ano. In that sense, i-compare ko lang hindi dahil good and bad, but more of si 550 First is an online platform. Yes. So Facebook Facebook ba mostly? Facebook and Instagram. Facebook and Instagram. Compared to, let's say, ano bang dyaryo ng NU? The National. The National. Yun kasi print sila eh. And Gaidon. Although si National, syempre may online na rin, may Facebook na rin sila. Parang lahat naman na meron. Yun. Iba yung structure nung 551 na talagang contribution. Well, 551 kasi they started as a photography org. Pero syempre, transitioning or improving along the way, nagkakaroon na sila ng video outputs, write-ups, lumaki layouts. na rin siya ng lumaki. So, technically, para siyang publication na hindi printed. Okay. Hindi siya print, publication. Hindi siya print. Gets. And org siya, hindi siya publication. Okay.
Yun yung difference nila. Okay. during that At time. least malinaw. Mhm. Kasi I think part of campus media also, of course, you have your official papers, Mhm. you have your alumni. Meron din. You have your, bago pala doon, inisip ko lahat ng school sa UAP eh. You have your official publications. Yung official print or whatever publication ng school. Publication. You have your mainstream media, which is usually the usuals. Mainstream media, ABS, anong tawag dito? Then campus media. Then Yung campus media medyo ano kasi. Bago tayo pumunta sa Diverse. hindi, tama. Medyo diverse nga yung campus media. Pero before we go to the campus media, on the other end of the spectrum, you have your alumni shooters also. Meron din. Meron din. Di mo mawala. Parang part pa rin sila ng campus media to be honest eh. Kasi, yun nga, parang sabi mo, well, thinking about it, parang si publication part na rin siya ng campus media. I mean, yung ID naman nila lahat. Oo. Sa ID card will always say kapag Campus affiliated. media. Yep. Campus media siya. Ano nga bang gusto ko sabihin? Parang magkakaiba din yung atake for having hindi man reporting but rather just showing people na ito yung nangyari during the Yep. games, di ba? Magkakaibang level din pala siya Instead ng of editorial. being on the journalistic approach, more on parang documentation. Documentation. Oo. And then you up. Ganun. So yan parang actually event you sa up. school, tapos UAP Sports, event sa school, UAP Sports. So parang diverse Kasi din yung nga, kinocover. okay. So parang technically when you're in a publication or an organization sa school, you'll be covering diverse events. So pwedeng concert, pwedeng minsan nga, kunyari, earthquake drill. Or wag naman sana kung may earthquake talaga. Hindi, earthquake drill lang naman yung pinapadocument. Hindi kasi meron one time na Yes. nagkaroon din talaga ng earthquake na pinababa. Kailangan which is evacuate. parang reporting style na. So that's journalism approach. So sobrang dami mong mga cover nun eh. Tapos syempre meron din dyan yung mga kunyari merong isang event tapos meron kang sponsor. Yun, kailangan mo rin kuhanan yung product nila. I remember during that time yung Hawk Bags. Sila yung I think parang marami nga partner. silang push sa campuses So, before. As part of the media org, then ikaw yung may camera. Parang, pakipicture naman si Hawkbag, ganyan. So parang you'll be able to try din na medyo may pagka Product photo lifestyle shoot. pala, Oo. lifestyle lang. Siyempre, papasuot mo sa estudyante, ganyan, pipicturean mo. So marami kang pwedeng i-cover on being a campus media. So doon gets. talaga, I guess or I think, campus media yung pinaka-effective and essential way if gusto mo talagang matuto and eventually, kung gusto mo pasukan yung profession. Yun yung parang step 1 sa akin. I think interesting also that you are still somehow affiliated with 551. I overhear sometimes na may kausap ka sa phone tapos you're reporting to, let's say, I guess you're the superior now, you're the kuya. And then you're also looking out for dun sa mga bagets natin. Maybe you can talk about a bit of that experience as well. So usually kasi, if you're done with your presidency term, they'll get you as a consultant. So parang, syempre, may mga train ka naman na parang magte-take over nung post nyo. Pero at the same time, syempre, need pa rin nila ng guidance. And that's the time na they'll get you as a consultant. So yun, eventually, after a few years, parang my advisor, Sir Raul, parang he told me na, are you open ba in being a co-advisor? So parang during the time ako, sir, okay na ako sa... Co-advisor pala. Okay na ako sa chat-chat na lang. Parang sabihin ko, okay ba to? Or ano yung suggestion ko? Ganyan. Kasi even naman na graduate ako, parang I still remain in contact with the people inside. So the athletics, the marketing, the communications office. So sometimes if they need photographer, they will tap me pa rin naman. Even though graduate na ako ng college. So parang, since kunwari, Pero racket din to minsan. Diba? minsan racket din. Minsan oo. racket for you. Siyempre, parang on the back of my mind, kikita ba ako dito? Siyempre, Pero, graduate ka na eh. if not,
I mean, it's okay kasi it's part of the training for me. And sabi ko nga, it's a way of giving back. Yes. Kasi 4 years full scholarship with NU. So parang Kaya. pag bumalik ako Ngayon ko doon, lang nalaman yung part na yun. Okay. yun. ngayon ko So lang parang pag bumalik ako doon, minsan hindi siya nagiging work for me. Parang, si sir ganyan. bumalik. Ano, Parang homecoming. Oo. Pero ikaw lang yung bumalik. Parang lang siya, para lang akong pumunta ng isang party na may dalang camera. Technically, ganun talaga. Then, Then, maraming may gusto niyan. minsan naman, hindi sila ganun ka-strict with the requirements or the outputs na needed. Parang sabihin nila, punta ka, enjoy ka, ganyan. So ako, sige po, picture ako, ganyan. Then, parang yan, since syempre 551 intact pa rin naman, parang may mga nagtatanong, Kuya, ano masasabi mo sa ganito? Like, nagtatanong si gantong office kung pwede ba kayo mag-cover ng ganito. So, ako, ang response ko lang lagi, sabihin niyo si Sir Al. Tapos, pag sinabi naman kay Sir Al, sabihin, ano sa tingin mo? So, parang nagbabalikan kami. Which is good. Pero ang sa akin kasi, since si Sir Al lang aming head advisor or talagang pinaka-superior, parang siya ang last decision. So, yun, parang during my consultant time, tinanong niya, parang, open ka ba to being ako advisor? Parang sabi ko, sige sir, okay naman ako doon. Parang, privilege nga yun parang honored ako nun na graduate na ako, pero ilang years na yung nakalipas, pero parang they still think na I can help them or I can guide them. So yun, right now, I serve as the co-advisor for the 551st Media. So yun, parang di talaga ako mawala sa campus media scene. Which is, okay. Fun din masaya naman. siya. Fun din naman. It keeps you grounded. But also, it keeps your humor also young. Kasi parang 6'7". lagi kong kasama yung mga bagets. Correct. But, sabi ko nga parang, aside from hindi na ako nag-aaral, parang campus media pa rin ako kasi lagi pa rin ako pupunta na school. Pag may party, parang, yun, nag-Christmas party kami last time. Sama ka pa din. Sama pa rin ako. Yung ibang alumni na, parang kasama pa rin namin sila. So parang, in-extend ko lang talaga yung college years ko nang hindi na nag-aaral. Nang hindi pa natatapos. Hindi ka pa pala tapos. Tapos sabihin sa'yo ng... Tapos wala na akong allowance, no? Yung transcript. Hindi masakit dun Pag tingin mo sa transcript, may kulang ka pa pala isang kitas mo. Pero kailangan mo pa ng 2 years. Naman, kaya palang tagal mo dun sa akin. Okay. Pero yun, humbled ako and syempre honored to still be part of the 551st Media na on a higher note na. Pero syempre, sabi ko nga, sila pa rin yung bahala Parang Sir Al and I, andito lang kami to guide. Pero the things na you would like to do, still magdedepend sa inyo yan. Kasi sila yung nandun Kaya yun, nandyan. Tsaka parang, that's your time to shine Kung ano ba yung mangyari, syempre, on our part, susuporta namin kayo and i-guide namin kayo or parang pagsasabihin na, mali talaga. Pero kung tama naman, edi panindigan natin yan. Parang, once kasi na nasa campus media ka, hindi lang siya basta picture. For me, ako ang natutunan ko doon, natuto ko may pag-usap sa office. So parang, in a way, na hindi naka-shorts. communication. Hindi ako dati nakapasok niyan. Oo, kasi Hindi syempre. naka-shorts ako shorts. So, Important yun Yun, so parang sabi ko, uwi na naman ako layo. Kasi kailangan nakapants Oo. Pero yun, parang I learned how to communicate. Siyempre, natutunan ko paano maging, what do you call this? Parang natuto kong mag-time management. Kasi aside from being a student, siyempre, I need to cover yung events. As part of the media. Para kasing pag pumasok ka sa media, hindi na lang siya basta, part ako ng media, may idea ko. Parang, for me, it's more like na isa na siyang, nakalimutan ko yung term. Responsibility. Yun. Okay. Parang responsibility mo na to cover the events. Okay. Kasi, hindi lang naman yan nag-apply ka tapos pasukan Siyempre, may interview, meron ka pang May mga vetting, papasang may mga portfolio, requirements, ganyan. Correct. So, parang, sayang naman kung hindi mo pag-iigihan. Tama. Yun yung akin. So, marami akong natutunan na I think mas nakatulong siya sa akin after the college. So, parang preparation talaga siya sa akin.
with that note, anong natutunan mo meron ka bang lesson sa sports photography? Kunwari, na-picturean mo, hindi pala dapat, na-post mo, hindi pala dapat, na-miss mong moment or anything. Kasi for sure, extensive din naman yun, di ba? Or maybe I'll also ask it in this way. Are you shooting more UAAP after college? Or Yes. mas marami ka ng UAP nun? Mas marami ako UAP nun. Okay. Parang nag-work ako ng full-time for UAP for a year. After ko graduate. Legit. Pagka, naalala ko nun after ko ng graduation day ko, middle of the week yata yun Saturday meron ka. May racket na agad. Oo, may UAP kagad. Pero yun, I was able to get inside the UAAP because of being a campus media. Maybe for our listeners and viewers, let's make it clear kung ano yung nakapasok ka sa UAAP. Okay. This So, was a pool of photographers. Full of photographers. So parang, nakasama ako dun sa pool na yun because of being a member ng campus media. So, ang kwento niyan is, NU usually dominates women's basketball during Yes. well, until now naman. Pero ilang taon yun na... parang 5 feet yata sila. Basta umabot sila na ng 100 plus Ay, yung win 100 plus win streak. At sadly, ako rin yung nag-cover nung natala sila. Oh. Pero for UAP na yun. Okay. Pero yun, there's this time na fourth quarter, last minute, may pinasok na players si NU Women's Basketball Team. Okay. Tapos parang 3 points yata siya nun for 2 straight or 3 straight. Then, I think, hindi ko sure kung ako lang yung nakuha. Pero during that time, wala si UAAP. Official. Oo, hindi yata nakuhanan. Kasi parang dying minute na yun And since nga parang medyo malayo na yung score gap. So, kami as part ng NU, doon lang kami kasi wala naman kami hinahabol na oras during that time. And photographers are busy. Also. So, kung wala si UAAP doon, baka they're editing na para preparation buzzer, for publication. makapag-send pa sila. Syempre. So, yun, nakuhanan ko siya. And Ano yung nakuhaan mong moment? yung player na yun, if I'm not mistaken, parang coming siya from a serious injury. Tapos that's the first time na pinasok siya ni coach. Then Yung playing moments Oo. niya. Okay. So parang 3 straight 3 points. Tapos yun, syempre masaya siya kasi nakabalik nga. Then, Pero hindi nanalo. Hindi na nakahabol. Ay, sorry. Panalo pala yung lamang na NU yung team siya. NU. So yun, nakuhanan ko siya. Tapos may nag-message sa akin si Boss Matt. Parang sabi niya, Shoutout, Boss Matt. Boss Matt. Boss Matt ng Tiebreaker. Yan. Nag-message sa parang, pabili naman ng photo kasi wala kaming Kopya nito. kopya. So ako, For the same story. oo, for that person, for that player. So ako, sige po, meron akong extra photo. Sabi ko, bigay ko na nga lang, walang problema sa akin yan. Pero alam ko binayaran ni Boss Matt. Tapos yun, parang sabi niya, okay yung kuha, ganyan. Open ka ba to be part of the Kala ko pool? Open-minded ka. Open-minded ka ba? Parang gusto mo ba magkape? Ganyan. Pero, ayun, willing ka ba or open ka ba to cover events under UAAP? Sabi ko, pwede po, okay lang naman. Ang worry ko lang doon kasi nag-aaral ako eh. Okay. So, and syempre, as part of the media org, parang ayokong mahati yung workload and yung focus ko. Pero sabi ko, sige po. Although pag-graduate ka na ng time. Hindi, second year pa. Second year ka pa lang. Pre-pandemic. Okay. Pre-pandemic. Sorry. So, ayun, second year, nag-start ako maging contributor or part of the pool of photographers for UAAP. Tapos ang sinushoot ko nun lahat non-mainstream. Okay. Juniors volleyball, football. During that time, may juniors football. Ano ba yung mainstream? Basketball, syempre. Men's basketball. Mainstream Men's basketball and women's volleyball. and cheer dance. And cheer dance. Yun yung kumbaga kung ina-aspire mo na makapag-shoot parate. Kasi yun, technically, kung ano yung lumalabas sa TV. Okay, gets. Yun yung sad ako. Yun yung ano nila. Sad ako. Kakat ko na lang yung right part. now, better kasi lahat naman na may coverage eh. Yes, may live stream. May live stream na. So, in any sport, mapapanood mo naman siya live. Iba lang talaga yung pag lumabas sa TV eh. Parang, during that time,
wow yun. Or yun yung mainstream. Yeah, doon ka sports. aware na, UAP, men's basketball, women's volleyball, diba? Yun talaga. For the better or easier term is, yun yung pinaka-accessible yes. that time. Accessible. Kasi, But, ang dali kabalik to na andun. Yung kabaliktaran nun, accessible siya, pero lahat kayo nandun. Oo, yun. Yung parang, lahat kayo, parang pare-pares na makukuhanan. Or syempre, iba-iba pa rin naman. Pero, kung ano yung kuha ng isa, technically, may chance na ganun din yung kuha mo. Yes. So, yun. So, parang, during that time, walang may gusto or sobrang limited na kumukuha sa mga non-mainstream sports. So, dun kami unang nilagay. Syempre, para mapag-practice din. To a certain extent, kailangan kasi may kumuha. Oo. Di ba? May kumuha. Kasi ng paano mga pag may history-inducing na, Oo. history-making na moment pala doon. So, dun ako nag-start sa mga non-mainstream sports. Tapos yun, eventually, nakapasok naman ako sa UAAP as a pool din. Sa pool. Sa pool. Sorry. Sa pool ako dun. Pero yun, I was lucky enough then to be able to cover under tiebreaker times na. Sige nga, pakita mo yun. Parang nandyan na yata. Ay, hindi, wala pa ba? Ito na siya. Oo. Pero ito ay ibang event. Ito yung dalawang natira. Ito yung feeling kong memorable for me. So, this one, 2020. Although hindi to UAP. Hindi siya UAP. Pero, under tiebreaker times, which is kanila boss mat. Yan na yung, this one is yung una kong international event na na-cover. Pero dito sa Philippines. Dito sa Philippines, sa Rizal. And take note, part of the reason why you were appointed here or assigned here was because you also had experience In badminton. in badminton. Yup. During the time na ina-assign ka dun sa non-mainstream sports, di ba? Yes. Para nakapag-cover ako ng finals ng badminton. UAAP Sa badminton. Then, eventually, since nga nagba-badminton din ako, yung mga... Nag-badminton ka rin. Nag-badminton din talaga Okay, ako. okay. Then, yun yung parang competitive sport ko. So, parang, during that time, papunta dito yung mga idols. Oh, syempre, yung mga superstar. Mga international... Kumbaga, yung mga nasa top 1 to 10, top 1 to 20. So, parang sabi ko, uy, gusto ko sila mapicturean, ganyan. Asia Pacific region lang or ano lang? Asia. Asia. Buong So, Asia. So, badminton, Asia Manila Team Championship. So, yun, Japan, Indonesia, Malaysia. So, technically, sila yung mga powerhouse ng badminton eh. Tapos yun, para sabi ko, Boss Matt, baka pwedeng mag-cover dito, ganyan. Sabi niya, sige, kung gusto mo. So, yun, naalala ko nun, may mga times pa na after school, diretso ako ng Rizal just to cover. Then, yun. So, ito yung pinakauna kong international Ito ba ay event. as media entity or as official photographer? As media entity lang. Kasi For tiebreaker times. for tiebreaker times. So, contributing photographer for tiebreaker times. Yep. Pero ito rin yung naging pass ko para maging official photographer ng sumunod na Badminton Asia Manila. So parang gateway ko siya. For the same event. For in the same- another edition. In the next year lang. Next year, the following. So yun yung Yun ba yung meron sa may Paranaque ba yun? Or Alabang. Alabang, yung Alabang somewhere or sa south. Muntinlupa. Yep, Muntinlupa. Oo. Yun. Saya nun. Parang may sarili kaming driver. Mm. Talagang hatid, sundo sa hotel, venue, tapos hatid ulit. So parang, All because, sabihin ko sana, paka-spoiled naman ito. But all because you also have to be taken care of when you're doing these things. yes. Diba? Oo. Parang, syempre, ayaw naman nilang malate ka. So, for you to be able to get to the venue na without a hassle, they provide you with this kind of perks. Yeah. You have your own driver. Well, hindi lang naman ako. Parang van siya na andun yung mga media. Marami kayo. Marami kayo. So, yung mga officials, yung writer na kasama ko, ganyan. So, Asterisk lang natin, hindi parating ganun, guys. tao. Ano lang yun, of course, it still depends on the nature of the competition or how big or how prestigious it It just will so be. happen na international siya. Tapos, Yes. may budget. Correct. Yan yung pinaka-term. They put some, ang tawag dito, they put a bit more budget in taking care of the media team. Okay.
So, to first ever international coverage. Then, gateway to becoming The official. the official for the next years. Anong difference ba, for probably those who don't know, anong difference ng contributing photographer for a media publication versus being the official photographer for an event? For me, pag Bukod doon sa contributing service. ka, Bukod sa service. usually kasi pagka contributing ka, then, since, for example, for tiebreaker, ang pinaka-priority mo yung Philippine athletes. Okay. So, Kasi syempre, yun yung Team gusto mong Philippines ikwento diba? And if not, yung mga winning teams, ganyan. So, medyo hindi ganun ka-pressure. Kasi, ito lang yung tututukan mo eh. Meron kang specific na kailangan kuhanan. Pero, when you become an official photographer, lahat kailangan kuhanan. Pati A-board. Oh, parang may part of a marketing. Tapos, syempre, may mga behind the scenes. Yung mga guests na nanonood. So, yun. Parang all-in-one ka during that time. Which is masaya kasi hindi ka fixated on On the certain game. individual eh. And during that time, yung kuha mo, talagang lumalabas sa international na mga page, na mga magazines or what. Ninanakaw. Hindi, ano naman. Hinihiram. Actually, yun yung parang on my part since kadalasan ng mga work ko ay Press release. Usually, hindi talaga lalabas yung pangalan. Sige. So, for those who are watching and listening, baka kasi sabihin nyo, bakit ang daming picture tapos wala man lang credit or pag nagkananakawan? There's this idea of, if you don't know, of a press release, press kit also for events. And when that is released to the media, Anyone can use. and anyone can use it, diba? They can post it online, they can put it on newspapers, magazines. Technically, ito yung mga free for everyone because ito yung kasabay ng services nung media team nung specific event na yun. Yes. So every event meron siyang media team na sila yung nag-release ng write-ups, sila yung nagre-release ng photos. Ng PR. Yun. PR, syempre. Technically, PR. PR ka. PR. PR kit na talaga siya. So, hindi nandun. si PRT. Shout Hindi out. si PRT. Shout out kay PRT. Hopefully, yun. we can have you also on this podcast. Pwede. So, magda-digress lang ako ng konti dahil nga badminton, professional. Naglalaro kayo nun ng badminton. Meron ka rin bang napicturean na idol mo? Dun sa, sino yung idol mo dun sa mga naglalaro? Ang hindi ko well, technically kasi yung pinaka-idol ko hindi na siya naglalaro kasi Retired na siya. retired na siya. Pero Okay. yung mga nakakalaban niya nun, na Jonathan Christie, Anong nationality? Kung maalala mo. Indonesian yan. Okay, Indonesia. Indonesian siya. Tapos the rest medyo mahirap yung mga pangalan. Baka Pero mag-butcher sobrang natin yung diverse. mga- Sila Yamaguchi ng Japan. So, marami na parang for me to be able to take photos of them, minsan nga, katabi ko pa sila eh. Parang, dati napapanood ko lang to. Ngayon, Pwede, ikaw mo na pwede ako. makipag-appear, syempre, di ba? minsan pwede eh. Parang, Facebook. hey bro, nice game. Nice game. Kasi, tao ka din naman. Oo. Di ba? Tao ka rin naman. Technically, before ako maging media, naging fan muna ako. Oo naman. So, parang, nice game. As a fan, kasi syempre, Oo, as a support mo fan, talaga oo. yung Pero players. hindi, yun, as a media din pala, hindi ka pwedeng, or siguro naman pwede, pero as part of the ethics, for myself, hindi ako yung, go! Ay, hindi pwede. Hindi. Para Mukhang palabas ka na. Minsan kasi, nadadala ka lang ng emosyon mo eh. Lalo na syempre kung Team Philippines yun, parang, go! Pinas, laban Pilipinas. Ganon yung mga atake nila. Pero Yes. syempre, ako, sobrang, Composed taong ba ako niyan? Siguro mga, 20, 21 years old. Pero hindi pa ako graduate. So parang, uy, idol, kamusta? Mga ganun. Hindi ka enemy. Minsan, sinusundan pa nga namin sila sa, kasi every after matches, merong mga interview, ganyan. So parang, after the interview, congrats bro, appear. Pero hindi dahil nag-cheer ka ng malakas. Hindi. But more Parang in-acknowledge mo lang din. Acknowledge or appreciation lang. Appreciation. Kunyari, sobrang ganda ng laro nila, ganyan. Or, well, to be fair, dahil fan ako. Parang, appear. Yun. Alam mo yung mga time na, nakamayan ko si ganito, ganyan. So, yun, sa akin, during that time, yun yung mga nasa isip ko. Pero, syempre,
during the game, hindi ako pwede mag-cheer or hindi ako makakapag-cheer. Unfortunately, if you've been thinking in your head na, bakit hindi ka pa nag-selfie? Hindi kasi pwede. Basta-basta. Diba? So, you also have to respect that you're not in that position or you don't use that position to gain Personal as an engagement advantage or what. dun sa mga athletes and also dun sa event. Although, syempre, hindi naman natin maipagkakaila. Minsan lang talaga sila dumaan sa bansa natin. Wag Minsan lang sa nangyayari siya sa dulo talaga. pero wag sa court. Wag mo na magpakita. Oo. Kumaga, Parang courtesy. backstage na yun. Kumaga, pag binaba mo na yung camera mo, sila din, hindi Minsan sila nga, tinatanggal pa yung ID. Para just to be, I'm guilty of that also. I think Parang halos lahat naman talaga nagpapapicture. tao pa rin naman Oo. talaga. Parang fun ka pa rin eh. Kasi before you became an individual who works in that specific field, syempre, makikilala mo yung mga tao na yun as pinapanood mo. Parang artista lang din, ganun lang din. So, badminton, as a fan, tatanggalin mo muna yung sarili mo as a photographer or Tapos pa-picture. picture ka. Pero after nun, suot mo ulit ID mo para di ka paalisin. Correct. Ganun lang siya. Gusto mo bang pahirapan natin yung question? Halimbawa, medyo matanda na sila. Tapos hindi na sila hindi pa sila, yung working na. Paano mag-break into this industry? Anong advice mo bibigay mo sa kanila? Parang ang hirap eh. Pero, Napaisip din ako. Parang, lalo na sa'yo mo kung tapos ka na, graduate ka na. Kasi, for me, yun yung breaking point eh. Since nasa campus Gets. media ka na, pag-graduate mo, sobrang fresh mo pa nun, pwede ka pang, take ng risk ng konti. pwede ka mag-take ng risk at the same time, parang, yung portfolio mo nun, sariwa pa eh. So parang, pwede mo sabihin, gusto ko lang po ituloy. So pwede ka maging contributor. Kung talagang may nakakita ng potential mo, pwede ka nilang i-hire. Or minsan, ang nangyayari, isang league or isang event, kinukuha ka nila directly as the main na. So, yun. For me, yun yung breaking point mo. Sige. Sana campus media. Pero since sabi mo graduate na medyo a gusto few lang. years na in, siguro, What's the first small step that they can take? feeling ko mababash ako. Hindi, joke. Bakit? Pero, ako sasabihin ko, shoot for free. Okay. I will back you up there. I will agree. Parang, Shoot for free. syempre, kung gusto mo magsimula, hindi ka naman pwede na, Sir, pwede ba ako mag-shoot ng event nyo? Pero may bayad ako. Pero bayaran nyo ako. Okay. So, kung ako sinabihan ng ganun, sino ka ba? Yun yung parang, sa akin on my end. And a lot of my friends, and may mga ano rin naman ako, stories about that na sometimes I shoot for free. Tapos minsan pag uuwi ako, sabihin, akin na Gcash mo. So magbibigay sila. Diba? May surprise. May magic money ka bigla. Pero, since nagpakilala ka on that day 1, or sabihin kong day 0, for the day 1, kukunin ka na nila. Yun yung parang mga naging experiences ko. So, kung talagang willing ka or gusto mo talagang itry, pwede ka magsimula sa mga smaller league or sa mga inter-barangay. Punta ka lang doon. Yun, medyo hindi ganun ka-strict yun. Parang, minsan nga natutuwa pa sila na may magpipicture sa kanila eh. Di ba minsan pag finals din, Oo, parang wala ka nang 3 points minsan yan eh. Pero, yun yung mga easier places and a good place to start and practice, to be honest. Hindi man easier. Siguro sabihin natin simpler places to start in. Yun pala, simpler. Kasi, Easy kasi. Hindi Baka naman. maisipin. Hindi, we're not saying that it's easy in the sense na actually, hindi pala siya easy. Mahirap pa nga yun eh. Mahirap pa nga yun. Kasi, syempre, yung lighting on that specific court, minsan hindi ganun kagaganda. Hindi rin optimized for it. So, simpler place to start. At least the smaller step that you can take. Especially for the emerging sports also. Di ba? Madaming opportunity. Yun, actually, yun pala yung parang isa sa mga nakakailigan ko during the last year. Last week. Natawa ko.
Pero yun, parang naging ano ko rin siya, naging isa sa mga, hindi ko masabing advocacy as of the moment, pero isa sa mga nagagawa ko na nakakapag-shoot ako ng mga non-mainstream sports. Emerging. Ako, ang tawag ko emerging Ayun, sports. emerging kasi sports. yung non-mainstream. Well, magkasama tayo dun eh. Oo, medyo malungkot kasi. Doon tayo doon ako nag-start sa'yo eh. So, nag-work together. ice tayo. skating, archery, Pag sinabi mo ice skating, dalawa pa yan, magkaiba. Figure. tsaka speed skating. Speed skating. Oo. Tapos, Hindi nyo alam may yun. international. Oo. Meron kami favorite na Skate Manila. Oo. Kasi, ano yun, sobrang Grassroots diverse. eh. Grassroots. Grassroots. Tsaka, kasi. all Pinoy. All Pinoy yun. Napaisip tuloy ako. All Pinoy ba yun? Majority. 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 Oh, 98%. 98%. 99%. Oo. So, masaya. Masaya. Tsaka, for me, yung mga grassroots and, well, non-mainstream sports talaga, minsan mas appreciative sila. Feeling ko. Kasi, siguro on their experience na wala gano'n nagko-cover sa kanila, so pag nakakuha sila ng picture, parang, uy, salamat po, ganyan. Sila yung parang, more than the appreciation, parang sila pa yung mga magiging friends mo along the way. This is the feeling that you like also. Oo. Diba? Parang very... Parang chikahan pa rin yun pag ganun eh. And syempre, as a beginner of that sport, sa kanila ka makaka-reach out eh. Oh, ano ibig sabihin nung tinawag ni referee na ganito? Then sila mag-explain. Oh, ano yung parang mga kailangan kong, or ano yung mga gusto nyong angle or type of shots? Ikaw rin nag-aaral. Oo. Ikaw rin Syempre nag-aaral. nagsasearch ako, pero at the same time, I mean, nag-aaral ka alongside them. Diba? Oo. Parang, ano eh, parang ini-interview ko sila pag ganun eh. Parang, oh, ano ibig sabihin nito? Oh, anong gusto nyong kuha? Tapos minsan, gabing-gabi, uy, okay ba tong shot na to? Mga ganun. So parang, /silent. mag-ano ka at or hindi, /silent. /silent. Pero, ayun, parang, hindi ka mawawalan ng questions pag nagsimula ka. Well, para ka lang nagsimula ng photography, pero ito, nagsimula ka on a different sport or a new sport. So parang ansaya lang niya aralin along the way. So hindi rin natatapos. Oo. Parang pag nagandaan ka dito, syempre gusto mo sa susunod iba naman. So aaralin mo na naman kung ano yung magandang angle. So parang unending yung ano mo dun eh, yung parang opportunities and yung parang mga pwede mong gawin. Ito I ask most if not all the guests here. Although you have a day job of being in a law firm also, minsan practical lang talaga tayo kasi syempre kailangan natin mabuhay. Before na full-time ako sa sports, kaya naman actually. Kailangan mo lang talaga maging masipag. Pero at mahanap ka nilang masipag. at magkaroon ka talaga ng kliyenteng babalik at babalik sa'yo. Yun yung importante doon. Correct. Pero wala, feeling ko lang it's the time for me to, kasi nag-stop ako ng photography pala in 1 year kasi nag-internship ako sa US. So, Nag-stop pa talaga. Papitik-pitik. during that time, naging graduate of tourism. Kasi ginamit mo. Oo. Ginamit Well, I interned as a front desk. Tapos, pag mga day off ko, yun, parang Hobbyist gumagala-gala ako. Tapos, hobbyist. talagang yung Instagram ko nun para naging mga lugar. So, parang naging travel photographer. Photographer ka na. Ganun ako, travel photographer. Pero, nagkaroon din ako ng opportunity na makamit ng isang Filipino coach sa Minnesota. Then, yun, parang na-invite niya ako to cover basketball games. Na, doon ko napagkumpara na may differences pala. Kala ko mas maliwanag kasi. Hindi naman. Pero may differences. Parang, Philippines is a basketball country eh. Pero, iba pala pag sa US pa rin. I mean, iba yung itsura ng playing style, iba yung itsura ng tournament ng setting dito. Correct. So, yun. Opportunities pa rin. So, in that sense, meron ka pa bang dream league event, sports event or tournament that you really want to get your hands on? Dami pa rin. Siguro, SEA Games. Siyempre. SEA Games. Kwentong SEA Games pa na rin yung kay RM. Yan. Idol yun. Idol yan, RM si siya. Idol. SEA Games. Then, siyempre, yung top of the top
Olympics, Badminton. 2028. Badminton. Kahit hindi. Kahit hindi. Parang maraming klase ng sports na kahit walang representative from the Philippines, parang kakaiba siya. So, sobrang diverse niya na hindi ka maubusan na i-shoot. So, parang from everyday, may iba't ibang sports ka na pwedeng itry, na malalaro mo yung utak mo on paano makakuha ng magandang picture dito. So, yun. So, SEA Games, Olympics. Yung mga big multi-sport events, I guess. Okay. Yung talagang magta-travel ka rin, yung may kasamang gala na. yun yung maganda dun eh, may kasamang gala. Baka-shoot. Baka-shoot. Okay, sige. I thank you for sharing your experiences. Kakaiba yung naging discussion natin. I guess the second time around that. Iba to compared dun sa una. Medyo marami akong questions kasi dito na parang hindi bagay at this point in time. But thank you for sharing, and hopefully we'll see you again in the court. Not litigation court, but like the playing court or not on the day job court. No, wag sa day job court. Thank you, sa Angelo. weekend court. And thank you for listening to this podcast. Salamat. Okay. Access is presented by Upstream Sports TV. This podcast is recorded live at Outspace and is produced by the Baginhawa Podcast Studio. Make sure to access Accessed wherever you get your podcasts from. Special thanks to Surge Coffee for our drinks. Thank you for listening to this episode. Leave us a question in the comments if you have any, and we'll try to answer them in the next episodes, or highlight your key learnings from our conversations. Catch you again on the next episode of Accessed.